Bago sa saksi, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Laguna matapos ang pananalasa ng bagyong Cristina at bagyong Leon. Sa isang barangay, 2 linggo na ang baha at umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng alitunga. Mula sa San Pedro, Laguna, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, buwan na naman daw ang bibilangin bago humupa ang baha sa mga lugar na kadikit ng Manila, Dibay. Ng Laguna, Dibay. Marami tuloy sa mga residente ay nagkakasakit na at mataas na rin ang kaso ng alipunga at ng dengue. Gaya rito sa isang barangay sa San Pedro, Laguna. Ilang araw ng maaraw matapos humagupit ang bagyong Cristina at bagyong Leon, pero baha pa rin sa ilang bahagi ng Laguna, lalo sa mga lugar na malapit sa Laguna, Dibay. Dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, 2 linggo na ang baha. Ang tubig, maitim at mabaho na. Nakahalo na rin kasi riyan ang mga basura at sari-saring dumi. Ang bahay nga ni Luz, may tulay na sa loob para lang hindi maghapong nakababad sa baha ang kanyang pamilya. Ang mga higaan nga nila nakababad na rin sa tubig. Ayan, ang bahay namin, mabaho na nga eh. Minsan nangangati na kami, ang baho na. Matagal na raw sila rito at wala naman din daw balak umalis. Mahirap po kasi kumuha ng bahay ngayon, napakamahal eh. Hindi natin ho kayang umupa ng mahal. Kasi isang planchadora lang naman ho ako. Sa bahaging ito ng Barangay Landayan ay gumagamit na nitong balsang ito. Dahil hanggang ngayon, ito pa rin ang sitwasyon. Grabe pa rin ang baha. Itong tubig na yan, umaabot pa rin daw yan hanggang baywang. Yung mga residente, hindi na lang umaalis. Dahil ang palaging sinasabi, sanay na. Ang pamilya ni Joanne, bagamat sanay na, nahihirapan pa rin sa ganitong sitwasyon. Nagkakasakit din po yung mga bata dito gawa ng sa amoy. Pag umuulan po yung singaw. Sumasakit po yung tiyan nila. Pahirapan din daw sa pagpasok sa trabaho. Mahirap po pag pumapasok sa trabaho. Gawa ng nagbabalsa, tapos pagdating doon, lulusong pa rin sa baha. Nagkakasakit na rin ang ibang residente. Nalagnat ako, 5 araw na. Bagamat may tulay na ginagamit ng mga residente, may parte pa rin na kailangang lumusong sa baha. Sa tala ng barangay, mahigit 1,200 na ang kaso ng alipunga dito sa Landayan. Lumulusong po. Nagbubuhat po ng tubig. Di-deliver po. Siguro sa tubig siguro yan, sir. May itim na yung tubig eh. Sa loob kasi ng bahay namin, wala namang tulay. Ano lang? Kakaukaw yung paa namin sa tubig. May mahigit 20 kaso na rin daw ng dengue sa barangay. Tabi kami ng lawa eh. Kaya hanggang ngayon meron pa kaming tubig na naranasan sa aming mga kabahayan sa tabing lawa. Ano kasi eh, mababa itong lugar namin eh. Kaya tumitigil ang tubig. Abutin ng December ang tubig sa amin. Ayon sa San Pedro LGU, masyado ng silted ang Laguna Lake dahilan para hindi na ito makatanggap pa ng tubig. Marami na raw masyado ang putik sa ilalim ng lawa. Kaya kapag bumaha, hindi ito agad humuhupa. May solusyon ba ang matagal ng problema? Yung mga waterways natin, syempre continuous yung ating mga declogging, yung desilting, pati yung paglalagay natin ng mga slow protection and retaining walls, flood control projects para yung tubig na inuulan sa atin at nanggagaling sa upper areas, diretso ng Laguna de Bay. Nakikipag-usap na rin daw ang LGU ng San Pedro sa LGU ng Binyan at maging sa Muntinlupa para pagtulungan masolusyonan ang mabagal na paghupa ng baha, lalo sa mga lakeshore barangay. Pia, nasa mahigit 100 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center dito sa Barangay Landayan. Karamihan dyan ay yung wala talagang mahigaan sa kanilang mga tahanan. At kung kailan sila babalik, yan ay yung hindi pa rin daw nila alam. Live mula rito sa San Pedro, Laguna, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi.